Isang katotohanan na ang mamuhay bilang isang matapat na Kristiyano ay hindi madali. Sa katunayan, madalas tayong napipilitan lamang na harapin ang mga paghihirap, pagsubok, at pakikibaka ng buhay. May mga pagkakataong sumusuko tayo sa laban at pakiramdam natin ay parang kulang tayo sa kakayahan na pagtagumpayin ang mga sitwasyong ating hinaharap. Tiyak ko na lahat tayo ay dumanas na ng mga sandali ng kawalan ng kapanatagan at nagkulang sa pananampalatayang kinakailangan upang magpatuloy na pagtiwalaan ng lubos ang Diyos. Nais kasi ng kaaway ng Diablo na tayo ay patuloy na mamuhay ng may takot at kawalan ng katiyakan. Ang takot ay pumipigil sa atin na makagalaw, no? It binds us para hindi tayo makakilos. At dahil doon, napakaliit ng ating nagagawa sa layunin ni Kristo sa ating mga buhay. Gayunpaman, nais ng Panginoon na mamuhay tayo ng matagumpay sa Kanya. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang ganito, "In all things," wika niya, "we are more than conquerors through Him that loved us." Ang teksto na ating pag-aaralan ay matutunghayan natin ang mga Israelita ay namumuhay sa desperado dahil sa kanilang mahirap na sitwasyong hinaharap. Oo, sila nga ay naroroon na sa lupang pangako. Ngunit lumayo at kanilang tinalikuran ng Diyos na si Yahweh. At dahil dito, sila ay nakaranas ng banal na pagkastigo. Pinahintulutan ng Diyos ang mga Midyanita na magapi ang mga Israelita. At sila ay nagdusta sa malupit na kamay ng mga ito. At sa mga panahon ng kahirapan, maaalala muli nila si Yahweh. At sila ay daraing at hihingi ng tulong. Tutugon ng Diyos pagkat siya ay tapat sa pangako kay Abraham at sa kanyang mga lipi, mga anak sa mga patriarka. Tutugon ng Diyos sa kanila at magbabangon ng isang tao upang akayin ang bayang Israel mula sa pagkaalipin at tungo sa pagkalaya. Masasabi natin na si Gideon ay hindi papasa sa pamantayan ng isang mangunguna sa kanyang bayan tungo sa pagtatagumpay laban sa mga Medyanita. Ngunit isang katotohanan, mga kapatid, na kadalasan ay ginagamit ng Panginoon ang mga mahihina at kapos sa kakayahan upang maisakatuparan ang kanyang dakilang kalooban. Walang pagkakaiba ang panahon na hinaharap noon ng mga Israelita sa ating panahon ngayon. Because we too live in desperate days. At sa mga ganitong panahon, ang Diyos ay naghahanap ng kanyang mga tao na titindig para sa Kanya. Titindig para sa Kanyang mga katotohanan. Nangangailangan ito ng buong pusong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sakripisyo and commitment on our part bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Si Gideon ay hindi mapipili ng kanyang mga kababayan upang mamuno sa pakikibakang ito. Buti na lamang hindi sila ang pumili, kundi ang Diyos. Maaaring iniisip natin na hindi natin makakayanang gawin ang isang bagay.
Ngunit tandaan natin, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kalakasan upang tayo ay magtagumpay laban sa mga bagay-bagay na ating hinaharap sa bawat araw. Isang bagong serya ang pag-aaralan natin at na sisimulaan sa umagang ito. Ang seryang ito ay may kinalaman sa mga mananampalataya tayo, ikaw at ako, bilang mga manlulupig o mga conquerors. We Christians are conquerors. At sa buhay ni Gideon, ating makikita ang mga mahahalagang punto kung papaanong pagtagumpayan ang ating mga pag-aatubili. Minsan pa mga kapatid, may tatlong major points ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang unang punto na ating mapapansin ay ang pagkabalisa ni Gideon. Ito ay hinihayag sa atin ng mga talatang 11, 13 at gayon din ang 15. Sa ating pagsasaalang-alang ng buhay ni Gideon, matutuklasan natin na siya ay taong walang kumpiyansa sa kanyang sarili at puno ng pagkabalisa. Tayo man tulad ni Gideon ay kinakailangan matutuhan na mapagtagumpayan ang ating mga pagkabalisa. Habang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon na magagawa natin ang mga bagay na tila hindi natin makakaya. Sa talatang 11, matutunghayan natin ang aktibidad ni Gideon. Sabi dito, dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Jonas na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggigiik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Karaniwan sa mga panahong iyon ay kanilang ginigiik ang trigo sa giikan, isang lugar na nakalaan malapit sa bukid ng pag-aani. Pinatatapakan sa mga baka ang mga butil ng trigo o yung wheat grain na kanilang hinaharvest. Itong si Gideon ay masipag naman. Itong si Gideon, pagkat natunghayan natin na siya ay nagtatrabaho sa panahon ng anihan. Hindi tulad ng maraming lalaki na tumatambay na lang. Ngunit mapapansin natin na siya ay pinaghaharian ng takot. Hindi niya ginagamit ang lugar ng giikan na kung saan makatutulong ang kanilang alagang baka para mapadali ang paggigiik ng trigo. Bagkus, kanyang dinadala ang bahagi ng ani doon sa pisaan ng ubas na karaniwan ay nasa sa loob ng kanilang mga bahay. Ginagawa niya ito sa takot na siya ay makita ng mga Midianita at kanilang agawin ang kanyang ani. Nakalulungkot, pagkat sa ating panahon, maraming mga mananampalataya ang kinakalimutan ang tawag ng Panginoon na malawak ang aanihin, ngunit kulang ang mag-aani. Kontento na lamang ang maraming Kristiyano na sumimba at makibahagi na lamang sa gawain ng church tuwing Sunday morning or Sunday afternoon. At ang kanilang pananampalataya at pagiging Kristiyano ay nananatiling kanina lamang o lihim. We need to stand out in the field, my brothers and sisters, upang maibahagi natin sa iba ang ating pananampalataya. Ipaalam sa kanila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita ng gospel ng ating Panginoon by words and, syempre,
by deeds. Sa talatang 13 naman ay mababasa natin ang ganito, ang pagdududa ni Gideon. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghan? Ginawa niya noong gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno. Kung papaanong sila iniligtas niya sa Ehipto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Medyanita. Nang marinig niya ang pagbati ng anghel sa talatang 12, agad niyang pinaabot ang kanyang reklamo na hinaharap ng kanilang bayan. Kung, yung salitang kung ay pagdududa yon, mga kapatid. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Bakit hindi siya kumikilos at magpakita ng mga kababalaghan na makapagliligtas sa amin sa mga kamay ng malulupit na Midyanita? Tila sumuko at tinanggap na ni Gideon na hindi na magbabago ang kanilang sitwasyong hinaharap. Para sa kanya, ito marahil ang kanilang kapalaran at napagpasyahang tanggapin na lamang ang bagay na ito. May mga pagkakataon na ang dyablo ay nais tayong paniwalain na tayo ay inabandona ng Diyos. Nais niyang maniwala tayo na anuman ang ating mga pagsisikap na gawin ay ito ay walang saysay. Ang ating Diyos ay siyang may kapamahalaan sa buong sansinukob at kaya niyang gawin ang lahat ng naisin niya. Ngunit nais ng Panginoon na tayo ay kanyang maging mga kamanggagawa sa pagtatanim at ganoon din sa pag-ani. Hindi natin dapat ipagpalagay na ang ating pangkasalukuyang kalagayan ay di na maaaring magbago pa. Wala nang pag-asa ang ating bayan, ika ng marami, na magkaroon ng pagbabago at makalaya sa isang kulturang puno ng korupsyon. Kung ikaw at ako ay hindi handang manindigan para sa Panginoon at subukang gumawa ng pagbabago, sino ang gagawa? Habang tayo ay malayang nakapangangaral ng mabuting balita ng Ebanghelyo ni Jesus sa mga taong ating nakakasalimuha, ang mabuting balita ng kapatawaran tungo sa pagbabago ng buhay ng sinumang sumasampalataya kay Jesus. Masasabi at ating makikita kung ating gagawin yon, manindigan, ay mamuhay para sa Diyos, ay may liwanag pa ang ating bukas. Sa talatang 15 naman ng ating teksto ay ating mababatid ang opinyon ni Gideon. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa aming pamilya. Sa sagot ni Gideon ay makikita natin, para sa kanya hindi siya ang taong angkop sa malaking gawain ng pagliligtas sa bayang Israel sa pagkaalipin. Walang kakayahan ng kanilang angkan at siyang pinakamahina sa kanilang pamilya ang kanyang pagdadahilan. Pero ang totoo, tulad din ni Moises, ayaw niya na maging leader o ayaw niyang tumanggap ng malaking responsibilidad.
Parang karamihan sa mga kalalakihan sa church, madalas na tumatanggi na ma-involve sa gawain ng Panginoon. Pero sino ba tayo para questionin ang otoridad ng Diyos? Kilala ng Diyos si Gideon at ganun din tayo. Hindi tinawag si Gideon ng Diyos dahil sa kung sino siya at hindi siya inaasahang tatayo sa sarili niyang kakayahan. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay likas sa tao. Ang laging nasa isip ay may ibang tao na mas makagagawa ng gawain yan kaysa sa akin. O, sino ako para gugustuhin ng Diyos na sa isang gawain? Yan ang kadalasan dialogo ng mga mananampalataya. Maraming pagkakataon na nalalampasan tayo ng pagpapala dahil nagdududa tayo na magagamit tayo ng Diyos. Ang ikalawang major point sa ating pag-aaral sa umagang ito, sa ating teksto, ay ang mga posibilidad na di nakikita ni Gideon. Ito naman ay makikita natin sa mga talatang 12, 14 at 16. Tinitingnan ni Gideon ang kanyang sarili mula sa pananaw ng pangkaraniwang tao. Ang tanging nakikita lamang ni Gideon ay ang limitasyon ng kanyang kakayahan. Wala siyang idea kung ano ang kaya niyang gawin. Higit na kilala at alam ng Diyos ang pagkatao ni Gideon kaysa sa kanyang pagkakilala sa kanyang sarili. Pansinin ang talatang 12. Makikita natin dito ang ilang posibilidad. Ang unang posibilidad ay ang katampangang di natutuklasan, talatang 12. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumaiyo si Yahweh, magiting na lalaki. Magiting. Ang tanging nakikita lamang ni Gideon ay ang kanyang puso na pinaghaharian ng takot. Ngunit ang Diyos, kanyang nakikita ang kagitingan ni Gideon na nagmumula din naman sa kanya, sa Diyos. May kasabihan nga sa English, adversity has a way of bringing out the best in people. Isang kamanghamanghang bagay na malaman na malaki pala ang ating maaaring magawa kung tayo ay nahaharap sa isang pagsubok. Kung tayo lamang ay lubusang magpapasakop sa kalooban ng Panginoon, tayo ay mamamangha sa mga bagay na ihahayag sa atin ng Diyos na maaari pala natin ma-accomplish. Mga bagay na hindi kailanman ay di natin inakala na magagawa natin. Halimbawa, ilan sa atin ang inaakalang tayo ay makapagtuturo ng salita ng Diyos? Kailanman, mga kapatid, hindi ko nakita na ako ay makatatayo sa harapan ng mga tao at makapagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit nakita ito ng Diyos at siya din ang naglagay nito sa aking puso. Kapatid, bakit hindi mo hayaang hipuin ng magiliw na kamay ng Diyos ang iyong puso upang maalis ang pagdududa mo, upang sa iyong puso ay maihayag ng Panginoon ang nakalaan, natatanging gawain para sa iyo. Ang ikalawang posibilidad ay ang hindi mapagkakailang kakayahan. Talatang 14. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Medianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Maaring sa mga sandaling iyon, di pa lubusan na uunawaan ni Gideon kung papaanong ganap na magtiwala sa Panginoon. Ngunit ang mahalaga ay
Haharapin niya ang mga Midianita hindi sa kanyang sariling kakayahan, kundi ang kasiguruhan na kasama niya ang Panginoon na nagsugo sa kanya. Ating tandaan na hindi tayo isusugo ng Diyos sa isang gawain upang tayo lamang ay malapa ng mga mababangis na kaaway. Ibig sabihin, kung mayroong nais ipagawa sa inyo ang Diyos, siya rin ang magbibigay ng kakayahan, kalakasan upang maisagawa ito. Ang isa pang posibilidad ay makikita natin sa talatang 16, ang unlimited resources ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lamang lumaban sa isang tao. Si Gideon ay isang simple at mapagkumbabang tao. Hindi siya isang lalaking malakas na mandirigma. Harapin niya ang mga lalaking matatapang upang harapin niya ang mga malalakas at sanay sa bakbakan. Hindi siya ganoon. Maaring mas may modernong armas pa ang kanyang mga kalaban. Ngunit si Gideon, ang Diyos, ang kanyang armas. Totoo na mayroon tayong kayang magawa sa ating mga sarili lamang. Ngunit ang sabi ng Bible sa 2 Chronicles 20:15 ay ganito, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours, but God's. Hindi kaya ng ating kaisipan na maarok ang mga bagay na maaaring ibigay sa atin ng Panginoon. Piniligtas niya ang mga Israelita sa ganap na kamatayan nang sila ay ma-corner sa Red Sea. Nagtagumpay ang batang pastol na si David sa higanting Filisteo sa pamamagitan lamang ng 5 makinis na bato. Just imagine, my brothers and sisters, nasa sa ating disposal ang lahat ng probisyon na kakailanganin natin mula sa Diyos upang ating maisagawa ang isang bagay tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 3:20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. At ang ikatlong major points sa ating teksto, sa ating pag-aaral, ay mababasa naman natin sa talatang 25 at sa mga susunod nito na hindi na natin binasa kanina, pagkat mahaba, at ang mga kasunod pang mga kapitulo hanggang sa kapitulo 7, talatang 7. Dito ay sa mahabang salaysaying ito ay mayroong 2 hakbangin aking nakita upang masiguro ang tagumpay ng mga mananampalataya. Ang una, ang presensya ng pagsamba. Si Gideon ay pinalilibutan ng mga taong tumalikod sa Panginoon at sumamba sa mga Baal. Kasama din ang kanyang mismong ama. Kinakailangan maibalik niya ang pagsamba ng mga Israelita kay Yahweh upang maisiguro ang tagumpay. Kaya nga't sinira niya ang mga Baal at ang Astoreth bang na itirik. Giniba niya ang mga bagay na ito at ibinalik ang pagsamba ng Israel kay Yahweh. Tayo man ay hindi ganap na mabubuhay, na mapagtagumpay
Hindi lubusang makakaranas ng masagana at makahulugang buhay kung ang Diyos ay hindi natin hahayaang manguna sa ating mga buhay. Tandaan nating hindi kailanman natin mararanasan ang ipinangakong masagana ni Jesus sa Juan Kapitulo 10, talatang 10, kung hindi tayo nagpapasakop sa Diyos at hindi tayo sumasamba at umiibig sa Kanya ng buong puso, buong isip at buong lakas. My brothers and sisters, we need to build God's altar in our hearts. Because without worship, it is impossible to win the battles in front of us. Ang ikalawang hakbangin naman na kailangan mangyari ay ang kapangyarihan ng pananampalataya. Makita ang pananampalataya sa buhay natin. Kapitulo 7, talatang 7, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom, ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midianita. Ang iba naman ay pauwiin mo na. Ang misyon ni Gideon ay tunay na imposible na magawa. Nagpasimula siya na may 30,000 sundalo laban sa nag-aantay na hukbo ng mga Medianita na bumibilang sa 135,000. 135,000 na sundalo na hukbong lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, pinag-utusan ni Yahweh si Gideon pa na pauwiin ang mga natatakot. At ang nakararami ay umuwi at nagtira na lamang. Ang natira ay 300 sundalo na lamang. Alam ng Diyos na kung marami ang sundalo ni Gideon, ay maaaring masabi nilang nagwagi sila sa pamamagitan ng kanilang sariling katapangan at galing sa pakikipagdigma. Ang 300 sundalo ni Gideon, definitely they are no match to the 135,000 ng kaaway. 135,000. Ang ratio nito ay 450-1. Sipin nyo, laban paano ka mananalo sa ganitong sitwasyon? This is an impossible mission. Imposible ito. Kahit na isa kang John Wick, if you are familiar with that famous movie o character, si John Wick, ay alam niyo ba na si John Wick killed 439 na tao sa kanyang 4 na chapter movies? Kung meron kang 300 John Wick, 439 napatay, talo ka pa rin sapagkat kailangan kang pumatay ng 450 ang bawat isa. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga sitwasyon na wala na tayong kontrol, ang ating tugon ay pag-aalala sa maaaring mangyari. Ang kakulangan ng pananalig sa Diyos ay magdudulot sa atin upang tayo ay mag-atubiling sumunod sa direksyon na nais ng Diyos na ating tahaking. Kinakailangang ma-develop sa atin ang uri ng pananampalataya na mayroon si Gideon. Magkaroon ng kumpiyansa sa Diyos na siyang magkakaloob sa atin ng tagumpay sa lahat na pakikibakang ating haharapin. Sa ating pagwawakas, sa pasimula si Gideon ay lubhang nag-aatubili na humakbang ng may pananampalataya at sumunod sa Panginoon.
Ang puso niya ay pinaghaharian ng takot. Bagamat hindi niya lubos na maunawaan kung paano siya pagtatagumpayin ng Panginoon, siya pa rin ay sumunod. Alam naman ng Diyos na hindi makakayanan ni Gideon at ng buong hukbo ng Israel na talunin sa kanilang sarili ang mga Midianita. Ang nais lamang din ni Yahweh na siya, si Gideon, ay sumunod sa kanyang pinag-uutos. Kailangan tandaan natin na hindi tayo hahayaan ng Diyos na labanang mag-isa ang ating mga kaaway, ang dyablo, ang mundo, at ang masamang pita ng ating laman. Hinihingi ng Diyos na ang lubos nating pagsunod at buong pusong pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan ay magwawagi tayo sa ating lahat ng pakikibaka sa buhay. Victorious living is found in Christ alone. Come to Him today, repenting of sin and believe in Him by faith.